Magandang umaga po muli sa inyong lahat, sa mga nagtitinda at mga namimili sa lugar na ito ng Phase 5 Bulihan. Pagpalain po kayong lahat, mahal po kayong lahat ng Panginoon. Jesus loves you all. Lahat po tayo mahal ng Panginoon. Ang Panginoon ay namatay sa krus alang-alang sa bawat isa sa atin. Tayo po lahat ay tinubos ng Panginoon. Tayo po lahat ay niligtas ng Panginoon. Wala po sa atin dito ang hindi iniligtas ng Panginoon. Lahat po tayo ay iniligtas ng Panginoon. Subalit lahat po tayo ay dapat pagsisihan ng ating mga kasalanan at tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas upang hindi masayang ang ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakararaan. Kaya po kami ay laging pinapadala sa mga matataong lugar na kagaya nito. Subalit hindi pa pwedeng lagi na lang. Isang araw ay idadako ako ng Panginoon sa ibang lugar kung saan loobin ng Panginoon. Mapapalad po kayo sapagkat niloloob pa ng Panginoon na ang bawat isa sa inyo makapakinig pa ng kanyang salita upang maligtas. Sinasabi sa aklat ni Marcos, Mark chapter 12, verse 29, and Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dito binabanggit ni Apostol Mark, ang sabi niya dito, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito ay unang tinukoy sa mga Israelita at pangalawa sa ating mga Griego o sa mga Greek o Gentiles sa kagaya po natin. Sabi niya rito, the Lord our God is one Lord. Isa lang ang ating Diyos, isa lang ang ating Ama, isa lang ang ating tagapagligtas, isa lang ang bugtong na anak ng Ama. Meron Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, but they are all one. Yung po ang mystery ng Trinity. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Subalit sila po ay isa. The Lord is one Lord. Sabi nito, the Lord our God is one Lord. Isa lang tagapagligtas po natin, mga taga rito. Si Jesucristo ang ating Panginoon. At sa verse 30, sabi ito, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Kailangan daw nating mahalin ang ating Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ng ating buong puso. Ang tao po ay dapat mahalin ang kanyang Panginoon ng buong puso. Hindi po huli. Una niyang dapat ibigin sa buhay niya ang Panginoon. Sabi rito, love the Lord thy God with all thy heart.
Buong puso daw natin ibigin ang ating Panginoon. Ang tao ay inibig ng Diyos ng buong puso. Subalit ang tao, inibig pa nila ang Diyos ng buong puso. Malalaman mo yan kapag iniibig mo ang Diyos ng buong puso, sapagkat lagi mo siyang kinakausap sa pananalangin. Lagi ba tayong nananalangin sa Panginoon? Pagising mo sa umaga ngayong araw, kinamusta mo ba ang Panginoon? Kinausap mo ba ang Panginoon? Mga kapatid, kausapin natin ang Panginoon. Libre ang pananalangin, walang bayad. At sa pananalangin, tayo ang nakikinabang. Pag-uwi mo ngayon sa bahay, manalangin ka muna. Bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka maglinis ng bahay, pumasok sa trabaho, pumasok sa school, at ano pang bagay na gagawin mo. Manalangin ka muna. Manalangin ka muna sa Panginoon. Ang iba sa atin, hindi na nagising ngayong araw. O baka ang iba sa atin ngayong araw din, hanggang ngayong araw ko na lang. Kapatid, unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Ibigin natin siya ng buong puso. Pag sinabi ng buong puso, bago mo gawin ang mga bagay na dapat mong ginagawa usual sa araw-araw, gawin mo munang manalangin sa Panginoon. Magpasalamat ka man lang. Sabihin mo, Lord, salamat. Ako'y buhay pa ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon. Pinakakain pa kami. Salamat, Panginoon, di mo kami nahayaang magutom. Salamat, Panginoon. Ang aking mga anak, walang may sakit. At kami mag-asawa, walang may sakit. Mga kapatid, marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay buhay pa ngayong araw, isang bagay yan na dapat mo ipagpasalamat sa Diyos. Love the Lord thy God with all thy heart. Buong puso. Ang tao, minahal ang Diyos ng buong puso. Subalit ang tao, minahal ang Diyos. Ilang porsyento? 1%, 2%, at ang tao, para bang entitled ko siya? O Panginoon, ako'y nanalangin sa iyo. O Panginoon, ako'y nagbasa ng salita mo. Kapatid, walang entitlement sa Panginoon. Lahat tayo ay dapat kumausap sa Panginoon. Huwag kang magmamalaki sa Panginoon. Huwag mo ipagmalaki na ikaw ay nandyan sa mataas na estado ng buhay mo. Sapagkat sa isang kurap, maaaring mawala lahat ng tinatamasa mo sa buhay. Kaya tayo manatili mapagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Manatili tayong umiibig sa Panginoon ng buong puso. Buong puso, mga kapatid, hindi 1%, hindi 2%. Ang tao, yun lang ang kayang ibigay sa Diyos. 1%. At nagmamalaki pa sa Panginoon. Para bang sinasabi niya, o Panginoon, binigyan kita ng oras. Kapatid,
Huwag tayong lumakad sa kamangmangan sa buhay natin. Ang tao nagmamataas sa Panginoon ay isang mangmang. Ang tao nagsasabi, hindi ko kailangan ng Diyos sa buhay ko ay isang kamangmangan. At maraming mga tao lumalakad sa kamangmangan sapagkat iniisip nila na sila ang may control sa buhay nila. Kapatid, ang Diyos ang lumikha sa iyo, ang Diyos ang kawangis mo, at ang Diyos ipagsusulit mo ang buhay mo sa Diyos. Wala sa atin dito ang nakakaalam kung bukas buhay pa siya, kung bukas humihinga pa siya, kung bukas magigising pa siya. Ang iba sa atin ngayong araw hindi na nagising. Ganon ang buhay ng tao, mga kapatid. Ganon kaigsi ang buhay mo. At ang totoong buhay natin ay hindi itong nakikita natin sa katawan natin. Yung ating katawan, yan po ay lalagyan lamang ng iyong kaluluwa at espiritu. Ang totoong buhay natin, yung pagkatapos natin sa mundong ito. Kaya yun ang pagkukulan natin ng mahabang oras. Yung buhay natin pagkatapos sa mundong ito. Ang buhay natin sa mundong ito ay napakaigsi. Temporal lamang. Dumadaan lang tayong lahat sa mundong ito. Hindi tayo mananatili sa mundong ito. At hindi ito ang totoong buhay natin. Ang totoong buhay natin ay yung buhay natin pagkatapos sa mundong ito. Yun po ang eternal. Yun po yung walang kamatayan. Ang buhay natin ngayon may kamatayan, temporal. Naglalaho, nawawala, namamatay. Subalit yung ating espiritu ay hindi po yan mamamatay. Hindi po yan nawawala. At pagpanaw natin yung ating espiritu ay meron pupuntahan sa langit o sa impyerno. Wala pong purgatorio. Yan po ay kasinungalingan na mga tagapagturo na galing sa dyablo. Kaya maraming mga tao chill-chill lang sa buhay nila na para bang walang eternal life na darating sa buhay nila. Mga kapatid, pag tayo po pumanaw sa mundong ito, meron tayong dalawang lugar na pupuntahan. Ang langit, kapag ikaw ay meron Kristo, no ikaw ay nabubuhay pa sa lupa, kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kapatid, yun ang una natin gawin sa buhay natin. I-secure natin ang ating salvation upang anumang oras dumating ang kamatayan sa atin, tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Subalit marami nakalulungkot. Hinuhuli ang Panginoon sa buhay nila. Unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid, kung nais mo unahin ka din ng Panginoon sa kanyang mga blessings. Ang tao gusto unahin ng Panginoon sa blessings. Subalit, inuhuli naman ng Panginoon sa buhay nila. Tatawag lang sa Panginoon pag may kailangan. Tatawag lang sa Panginoon pag hindi niya lang kaya ang buhay niya. Tatawag lang sa Panginoon pag nag-corner na siya at wala na siyang magawa sa mga problema niya sa buhay. Kapatid, hanggat ikaw ay may hininga, hanggat ikaw ay malakas pa, hanapin mo ang Panginoon
Papasukin mo siya sa puso mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. At sabi nito, and with all thy soul, love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, buong kaluluwa. Mga kapatid, ang kaluluwa natin, siya po yung nakakaramdam, nakakarinig, nakakakita. Siya po yung tumatawag sa Panginoon. Siya ay nakakaramdam ang presensya ng Diyos. Yun po yung ating kaluluwa. Ibig sabihin, yung 5 senses natin, gamitin natin upang hanapin ang Panginoon sa buhay natin. Yung ating paningin, gamitin mo sa paghanap sa Panginoon. Yung ating pandinig, gamitin natin sa pakikinig sa Panginoon. Yung ating pangdama, gamitin natin para sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, yung buo nating pagkatao, sa buong pagkatao natin, hanapin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Huwag mo siyang hulihin. Unahin mo siya, kapatid. Kung nais mo, mauna ka din sa listahan ng Panginoon ng kanyang pagpapala. Kapag hinuhuli mo ang Panginoon, kapatid, huwag ka mag-expect na uunahin ka ng Panginoon sa kanyang blessing. With all thy mind, buong pag-iisip, sa buhay daw ng tao, buong pag-iisip niyang unahin ang Panginoon. Ibig sabihin, ang isip ng tao, punuin niya ng Panginoon. Ibig sabihin, magbasa siya ng salita ng Diyos. Punuin niya ang kanyang isip, hindi na mga problema, hindi na mga negatibo nakikita niya sa buhay niya. Kapatid, ang ating mindset, ito po ay battleground ng Diyos at ni Satanas. Ano ba nilalagay mo sa iyong isip? Ano ba nilalagay mo sa iyong isip? Mga magulang, ingatan din natin ang ating mga anak. Kung ano nakikita niyan sa social media, yan ang natatanim sa kanilang isip. Huwag po natin silang hayaan mahawakin ng mga cellphone sa murang edad nila. Sapagkat anumang basura sa social media, yan ang matatanim sa ating mga anak. Mas mabuti pa yung ating mga anak, dalhin natin sa church upang maturuan sila ng aral ng Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way he should go. I-train daw natin ang ating mga anak sa buhay na dapat nilang kalalagyan in the future. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Lalo na po mga bata,
Ang mga bata kasi ang isipan nila ay pure pa. Kaya maganda ang mga bata dinadala natin sa church, lalo sa Christian church, kung saan ang mga bata tinuturuan ng mga Bible story na mabubuting asal, kesa naman ang matutunan niyan ang mga nakikita sa social media, ang mga kahalayan, ang mga kababuyan, ang kasamaan na nakikita nila sa social media. Mga magulang, tayo po ay responsable sa kinabukasan ng ating mga anak. Mga kapatid, mga magulang, responsibilidad natin palakihin ang ating mga anak sa aral ng Panginoon. Kung hindi mo ito magawa, dalhin mo sila sa church. Huwag tayong maging tamad na magulang. Huwag kang mag-aanak ng bata tapos hindi mo siya kayang aralan. Ang ating mga anak ay responsibilidad ng mga magulang. Turuan natin sila habang bata pa ng aral ng Panginoon upang ito ang kanilang kalalakihan. Kesa ang diablo magtuturo dyan. Lalo na kapag lagi mo hinahayaan ang iyong mga anak umawak ng mga cellphone. Ang cellphone po, puro basura kadalasan ang nandyan. Kaya yan po na-inject sa ating mga anak. Sa murong edad nila, yun ang kanilang natututunan. Kadalasan ang mga napapanood nila sa social media ay pawang kahalayan, pawang masasama, pawang kapastusan. Kaya po mga magulang, be responsible parents. Bantayan natin ang ating mga anak. Huwag tayong tamad na magulang na hindi ginagabayan ang ating mga anak. Kahit may trabaho ka, gabayan mo pa rin iyong anak. Kaya nga po ang magulang, dapat pinag-pray niya kanyang mga anak. Kapag pinag-pray mo ang anak mo, ang Panginoon magbabantay sa anak mo. Paano ka makakapag-pray sa Panginoon kung ikaw hindi pa rin lumalapit sa Panginoon? Kaya tayong mga magulang ang unang dapat lumapit sa Panginoon. Tayong mga magulang ang unang dapat magkaroon ng relasyon kay Jesus. Tayong mga magulang ang dapat unang sumaliksik na salita ng Diyos, ang Bible. Mga magulang, be responsible parent. Mahalin natin ang ating mga anak. Hindi yung pag pinanganak mo, bahala na siya. Hindi po ganon. Ikaw ang tumatayong representative ng Panginoon sa bawat pamilya. Ang mga magulang ay representante ng Panginoon sa bawat pamilya. Kaya dapat ang mga magulang ang unang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Unang-una, ang mga tatay. Ang mga tatay, ang unang dapat lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Pangalawa, yung mga nanay. Lalo na yung mga single parent na nanay. Hindi mo yan makakaya kapag wala ang Panginoon. Ang mga single parent na nanay, lumapit ka sa Panginoon.
Pagsisihan mo mga kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Huwag ka munang umanap ng partner. Si Jesus ang unang mong hanapin. Na partner mo, a single parent. Huwag na tayong paulit-ulit na dadapa. Tapos sisisihin natin sa bandang uli ang Panginoon. Hanapin mo muna ang Panginoon, mga single parent. Sa Panginoon ka muna makipagrelasyon. At pagkatapos ang Panginoon magbibigay sa iyo na makakasama mo sa buhay. Ganon po yun. Hindi yung hanap ka lang hanap, tapos lagi kang nadadapa. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Mga tatay, mahal kayo ng Panginoon. Mga nanay, mahal kayo ng Panginoon. Mga single parent, mahal kayo ng Panginoon. Hanapin niyo ang Panginoon kasi huwag tayong pasaway. Unahin natin hanapin ang Panginoon. Hindi kasi natin alam ang salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, mag-seek ye first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa mga pinata, sa mga dalaga, hanapin niyo muna ang Panginoon. Huwag muna ang partner. Kapag hinanap mo ang Panginoon at nasumpungan mo, ang Panginoon nagbibigay ng tama mong partner. Huwag tayong hanap ng tayo. Sa ang Panginoon munang hanapin mo at ang Panginoon ang magbibigay ng tamang mapapangasawa mo. Nang sa gayon, kapag binigay na ng Panginoon tamang para sa iyo, yung anak mo, magkakaroon sila ng mabuting pamilya. Ganun po yun mga kapatid. Ang pagpapamilya, hindi yan basta-basta. Sabi nga ng kasabihan, hindi yan parang kanin na isusubo pagkatapos iluluwa. Mas mabuti, bago ka mag-asawa, ang Panginoon muna hanapin mo. Tanggapin mo muna si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. At pagkatapos ang Panginoon magbibigay sa iyo na mapapangasawa mo, yung perfect. Kapag ikaw ang humanap at wala kang relasyon sa Panginoon, malamang sa hindi perfect ang iyong makikita. Subalit kapag ang Panginoon ang humanap para sa iyo, yun ang perfect para sa iyo. At maganda ang pamilya na mabubuo kapag ang mag-asawa ay meron ng relasyon sa Panginoon bago pa sila lumagay sa katahimikan. Sa bansang Pilipinas kasi, hindi natin inuuna ang Panginoon. Kaya marami nagkakamali sa pagpili ng kanilang kapartner sa buhay. Subalit, yung kapartner mo ngayon sa buhay, syempre, yun na ang niloob ng Panginoon. Mag-igiyan nyo na lang dalawa. Isupo nyo na lang dalawa ang buhay ninyo sa Panginoon. Gawin nyo sentro ang Panginoon sa inyong mga pamilya. Tanggapin nyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ang mag-asawa dapat laging nagpe-pray. Ang mag-asawa
na si Kristo ang sentro sa kanilang pagsasama ay tumatagal. Subalit, ang pagsasama na wala si Kristo, magulong pagsasama. Nauuwi sa hiwalayan at minsan apektado ang ating mga anak. Subalit, kapag ang mag-asawa ay meron ng relasyon sa Panginoon, humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ang mag-asawang iyon ay magiging mapalad at makakapagpalaki sila ng pamilya kasama ang Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon sa bawat pamilya sa lugar na ito. Pamilya ng mga nagtitinda, pamilya ng mga namimili. Ang gusto ng Panginoon, papasukin niyo siya sa inyong mga pamilya. Sapagkat alam ng Panginoon, pag wala siya sa pamilya, magulo ang pamilyang iyon. Kapatid, kapag magulo ngayon ang pamilya mo, malamang sa hindi, wala pa si Kristo sa pamilya nyo. Kaya kayong mag-asawa, mag-pray kayo sa Panginoon. Ang mag-asawa, magkapit kayo ng kamay, mag-pray kayo sa Panginoon. Pagsisihan nyo ang kasalanan ninyo, mag-asawa. At tanggapin niyong parehas ang Panginoon bilang Panginoon at tanging niyong tagapagligtas. At pagkatapos ang Panginoon ay mananahan na sa inyong mga tahanan. Hindi ba napakaganda na ang pamilya, si Jesus ang sentro, si Jesus ang gumagabay, si Jesus ang nangunguna. Mga nagtitinda, mga namimili, unahin niyo po ang Panginoong Jesus, papasukin sa inyong mga pamilya. Sa inyong mga pamilya, si Jesus ang kailangan ninyo. Sa bawat pamilya, dito sa lugar na ito, sa buong mundo, si Jesus ang dapat papasukin nila sa kanilang mga pamilya. Upang ang kanilang mga anak magsilaki na may takot sa Diyos. Kapag ang mag-asawa may relasyon sa Panginoon, si Jesus mananahan na sa tahanan nila. At ang pamilya magiging masaya, ang pamilya magiging payapa, ang pamilya ay magiging pagpapala. At ang mga anak ay lalaki sila na mabubuting nilalang, mabubuting mga bata, mabubuting citizen ng bansang Pilipinas. Kaya nga po mga kapatid, lalo't mga magulang, tayo ang unang inaasahan ng Panginoon. Ang mga magulang dapat magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Mga magulang, humingi po kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pag-uwi nyo sa mga bahay, pag-uwi nyo sa mga bahay, kayong mga namimili, mag-pray muna kayo sa Panginoon. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng inyong mga kasalanan
Lahat ng mga kasalanan kayang patawarin ng Diyos. Gaano man karumi, gaano man kalaki ng kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Diyos. At ang Diyos ay kayang magpatawad. Walang hindi kayang patawarin ng Diyos na ating mga kasalanan. Ang tanging mo lang gagawin, magpakumbaba. Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Huwag magmataas, huwag magpakamangmang, huwag magmalaki sa Diyos. Ang Diyos ay kaya tayong patawarin. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos, ang Diyos ay kaya kang patawarin sa lahat ng mga kasalanan mo. At pagkatapos tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, unahin mo muna ang kaligtasan mo, kapatid. Nang sa gayon, masisecure na ang pamilya mo, masisecure na ang kaligtasan mo at ang pamilya mo. Muli, inuulit ko sinasabi ng salita ng Diyos para ito sa mga magulang. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mga magulang, responsibilidad natin ang kinabukasan ng ating mga anak. Yan ba'y palalakihin mo nang may takot sa Diyos o nagmamataas sa Diyos? Nasa ating mga magulang po yan. Kaya mga magulang, dapat pinag-pray nila ang kanilang mga anak. Ang mga magulang dapat tinuturuan natin sila ng mga aral ng Panginoon. Ang mga magulang, dinadala natin ang ating mga anak sa church. Sapagkat kung hindi mo magagawa ng church para sa iyong mga anak. At ang mga magulang, kung yung mga anak natin nakakaunawa na, pwede din natin silang patanggapin sa Panginoong Hesus. Ituro natin sa mga anak natin kung sino ang tunay na tagapagligtas at ang nag-iisang tagapagligtas. Huwag natin hayaan ang ating mga anak merong ibang makilalang tagapagligtas. At yun ay responsable ng nating mga magulang. At sabi ng salita ng Diyos sa Marcos 12, talatang 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. With all thy mind. Ang tao dapat paglingkuran ng Diyos with all their mind. Ang tao dapat punuin ang kanyang pag-iisip ng mga salita ng Diyos. Ang tao dapat palabasan ng salita ng Diyos. Huwag mong iasa sa iba.
ang kaalaman mo sa salita ng Diyos. Napakamura ng Bible. Bumili ka ng Bible. Kung meron nagbibigay, humingi ka ng Bible. Kung nakakabili ka ng cellphone, bumili ka muna ng Bible. At basahin mo ang salita ng Diyos. Unahin mo ang iyong pag-iisip ng salita ng Diyos. Kung nais mo paglingkuran ng Panginoon ng buong pag-iisip, sapagkat kapag ang tao, ang kanyang pag-iisip ay puno ng salita ng Diyos, magiging pagpapala siya sa iba. Kapag ang tao may alam sa salita ng Diyos at sinishare na ito sa iba, magpapalain ang taong iyon. Kaya nga po mga taga-Facebookihan, Phase 5, punuin natin ang ating mga isip ng salita ng Diyos. Huwag yung mga problema ang ilalagay mo dyan. Huwag yung mga negatibo ang ilalagay mo dyan sa pag-iisip mo. Ang Panginoon at ang salita ng Diyos ang punuin mo ang iyong pag-iisip ng salita ng Diyos. Sapagkat ang ating pag-iisip ay battleground ng Diyos at ni Satanas. Kapag ang pag-iisip mo walang laman na salita ng Diyos, pupunuin niya ni Satanas ang kasinungalingan niya. Subalit kapag ang salita ng Diyos ay nasa ating pag-iisip, meron kang ikokontra kay Satanas. Halimbawa, sasabihin sa iyo ni Satanas, hindi mo na kaya, wala ka ng pag-asa. Sasabihin mo, sinasabi ng salita ng Diyos, ang pag-asa ko ay si Kristo. At lahat ng problema ko, ibinibigay ko sa Panginoon. Kapatid, kapag ang isip natin walang laman na salita ng Diyos, pupunuin niya ni Satanas ng mga kasinungalingan. Kaya maraming mga tao nagpapatiwakal sapagkat ang laman ng kanilang mga isipan ay puro problema at hindi salita ng Diyos at mabubuting bagay ang nasa kanilang pag-iisip. Puro na lang kasamaan ang nasa isip ng tao, kaya puro kasamaan din ang kanyang ginagawa. Subalit kapag ang ating pag-iisip ay puno ng salita ng Diyos, paghaharian niya ng Panginoon, at meron kang pangungontra kay Satanas, sasabihin mo kay Satanas, sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ba ang Panginoon mismo ay nagkaroon ng encounter kay Satanas? At tinalo ng Panginoon si Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ganun din po tayo mga kapatid, basahin natin ang ating mga Biblia na nasa bahay. Kung wala kang Biblia, kapatid, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng Biblia at basahin mo na agad. Punuin mo na agad ang iyong pag-iisip ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, si Satanas ay hindi makaporma sa iyong pag-iisip, sapagkat kung sino ang nagwawagi sa ating pag-iisip, yun ang susundin ng ating mga katawan. Kapag si Jesus ang laman ng pag-iisip mo, si Jesus din ang magmamanifest sa buhay mo. Subalit kapag si Satanas ang nandyan sa pag-iisip mo, asahan mo yun, ang ginagawa mo ay pawang
kasamaan at hindi kabutihan. Subalit, kapag ang pag-iisip natin ay puno ng kabutihan ng Diyos, sapagkat puno yan ng salita ng Diyos, kapatid, ikaw ay pagpapalain ng Diyos at si Satanas ay lalayo sa iyo. Sapagkat lalapit pa lang si Satanas, sasabihin mo na sa kanya, I rebuke you, Satan. Mga kapatid, punuin natin ang salita ng Diyos ang ating mga isipan. At kapag puno na yan ang salita ng Diyos, kapatid, magtatagumpay ka sa buhay. Gaano man kahirap ang dumating sa buhay mo, mapagtatagumpayan mo sapagkat puno ka ng salita ng Diyos, puno ka ng presensya ng Panginoon. And with all thy strength, love the Lord thy God with all thy strength. Buong lakas, mga kapatid, hanggang kayo malakas pa, paglingkuran natin ang Panginoon. Hanggang ikaw ay malakas pa, huwag yung ugot-ugot na. Mga kapatid, hanggang may lakas ka pa, hanggang kaya mo pa, paglingkuran mo ang Panginoon. Manalangin ka, magbasa ka ng salita ng Diyos, dumalo ka sa gawain ng Panginoon, gumawa ka ng mabuti sa kapwa, hanggang may lakas ka pa, with all thy strength. Ang iba sa atin, lalapit lang sa Panginoon kapag malapit ng mamatay, kapag hindi na kayang maglakad, kapag marami ng sakit, saka lang maalala ang Panginoon. Nung walang sakit at malusog, hindi pinapansin ng Panginoon. Nung siya ay malala na sa sakit at mamamatay na, doon lang naalala ang Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, with all thy strength, buong lakas, paglingkuran natin ang Panginoon. Hanggat malakas ka pa, hanapin mo na ang Panginoon, paglingkuran mo na ang Panginoon. Huwag yung kailan ka na matanda na at hindi mo na kaya maglakad-lakad, saka mo hanapin ang Panginoon. Mga kapatid, sa Pilipinas, ganito kadalasan. Kung kailan nasa mga huling yugto na ng buhay, saka maglilingkod sa Panginoon, saka hanapin ang Panginoon, saka maaalala ang Panginoon. Mga kapatid, with all thy strength, paglingkuran natin ang Panginoon, hanggat malakas ka pa, hanggat kaya mo pa, hanapin mo na ang Panginoon, pagsisihan mo muna ang iyong mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. At pagkatapos, ang Panginoon na magtuturo sa iyo kung paano ka laging mananalangin, kung paano ka lagi magbabasa ng salita ng Diyos, kung paano ka lagi dadalo sa gawain ng Panginoon, kung paano ka lagi gagawa ng mabuti sa kapwa. Mga kapatid, be kind to everybody. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Huwag natin silang lalamangan. Huwag natin silang argabeduhin. Lalo na
sa mga kapuspalad natin kapatid. Lahat ng tao, pagisamahan natin na may pag-ibig, na mayroong kababang loob, ng mayroong kaamuhan. Be kind to anyone, mga kapatid. Lalo na yung mga kapatid na nangangailangan ng tulong, tulungan natin sila hanggat makakaya natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, kapag tumulong tayo sa mga mahihirap, lalo na sa mga hikaho sa buhay, ang Panginoon ang magbabayad sa iyo para sa kanila. Imagine mo yon, ang Panginoon magbabayad sa ginawa mong kabutihan sa kapwa mo, lalo na sa kapatid na lubhang nangangailangan. Mga kapatid, kung alam lang natin ang mga bagay na ito, makakapamuhay tayong lahat. Kung lahat ng tao merong relasyon sa Panginoon, alam ang salita ng Diyos, wala sana problema sa mundo ito. Kung lahat ng tao nagbabasa ng salita ng Diyos at ina-apply ang salita ng Diyos, wala sanang awayan, wala sanang digmaan, wala sanang lamangan, wala sanang patayan. Subalit ang tao, walang alam sa salita ng Diyos, kaya pawang kasamaan ang kanyang ginagawa. Kapatid, lahat ng kasamaang ginagawa natin, mayroong karapatang kaparusahan sa Diyos. Walang nalilingid sa Panginoon. Yung ginagawa natin ng lihim, ihahayag ng Diyos in a broad daylight. Kaya po mga kapatid, doon po sa langit, ipapakita sa iyo ng Diyos yung buhay mo, yung ginawa mong kabutihan at kasamaan sa langit, ipapakita sa iyo ng Diyos. At kapag mas matimbang ang ginawa mong kasamaan, lalo na sa huling yugto ng buhay mo, sabihin sa iyo ng Panginoon, hindi ka pwede rito sa langit. Doon ka sa apoy ng impyerno. Sapagkat hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, hindi mo ko tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas mo. At imbis na ikaw magpakumbaba sa akin, ikaw ay nagpakalayo pa sa akin at nagmatigas pa ng puso mo. Kaya hindi ka pwede rito sa akin. Doon ka sa Diablo at sa kanyang kaharian ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. This is the first commandment, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is this. And the second is like, namely, this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandments greater than this. Nung si Jesus ay bumaba sa lupa, nagbigay na lamang siya ng 2 commandments. Ang sabi niya, love the Lord thy God with all thy mind, with all thy strength, with all thy heart. And with all thy soul.
Sabi ng Panginoon, yun ang pinaka-importante na commandments ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. At ang pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa. Kapatid, hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo kung wala kang relasyon sa Panginoon. Makipagrelasyon ka muna sa Panginoon upang mamahal mo ang iyong kapwa. Sapagkat kapag ikaw ay meron ng relasyon kay Jesus, madali mo nang mahalin ang kapwa mo. Ang Panginoon na magtuturo sa iyo kung paano mamahalin ang iyong kapwa. Ang sabi ng salita ng Diyos, mahalin natin ang Diyos una sa lahat. Pangalawa, ang ating kapwa. Mga kapatid, mahalin natin ang ating kapwa. Sino man sila, anuman sila, anuman katayuan nila sa buhay, mahalin natin ang ating kapwa. Pag minamahal mo ang iyong kapwa, hindi ka nag-iisip ng masama sa kanya. Tinutulungan mo siya. Kapatid, ang ginagawa ko po sa inyo na pagpapahayag ng salita ng Diyos ay pagmamahal ko sa kapwa. Sapagkat ang nais ko, hindi lang ako ang pagpalain ng Panginoon, kundi lahat po tayo. Ang nais ng Panginoon, lahat tayo pagpalain. Tayo pong lahat ninanais ng Diyos pagpalain. Walang exempted. Sino ka man, nasaan ka man, anuman kalagayan mo sa buhay, anuman katayuan mo sa buhay, nais ng Diyos, maligtas ka, nais ng Diyos, pagpalain ka, lumapit ka lang sa Kanya. Paano paraan? Una, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. At kaya kang patawarin ng Diyos. Anumang kasalanan mo, kayang patawarin ng Diyos. Kapatid, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos sa taong nagpapakumbaba sa Kanya. Ang Diyos natin ay mahabagin, ang Diyos natin ay mapagmahal sa atin. Ang Diyos natin mapagpatawad sa atin. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya. Magpakumbaba ka lang sa Kanya. Humingi ka lang ng tawad sa Kanya. Patatawarin ka ng Diyos. At kalilimutan ng Diyos ang mga kasalanan mo. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Gawin mo po ito. Pag-uwi mo sa bahay, agad-agad. Manalangin ka muna. Sa mga namimili, manalangin ka pag-uwi mo sa bahay. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Pagkatapos, mararamdaman mo, pinatawad ka na ng Panginoon,
inalis ka ng Panginoon mga kasalanan mo, nilimot niya na, at mararamdaman mo, niligtas ka na ng Panginoon. At isinulat na ng Panginoon ang pangalan mo sa aklat ng buhay, na siyang gate pass mo sa langit. Pagkatapos nun, kapatid, ang Panginoon ang bahala sa iyo na magtuturo, magsasabi sa mga susunod mo pang gagawin. Ang Panginoon ang magtuturo sa iyo na lagi mo siyang kausapin sa pananalangin. Ang Panginoon na magtuturo sa iyo kung paano ka magbabasa ng kanyang mga salita at i-apply ito sa buhay mo araw-araw. Ang Panginoon na rin magtuturo sa iyo at tutulong sa iyo makahanap ng Christian Church kung saan si Jesus ang pinapangaral upang mahanda ka at lumago ka sa pananampalataya at mahanda ka sa muling pagbabalik ni Jesus sa tinatawag na pag-agaw o the rapture of the church. Kapatid, malapit na po yun. Ang nais ng Panginoon, lahat tayo madala niya sa langit. Subalit, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan at kung ikaw ay walang relasyon kay Jesus, maiiwan ka dito sa lupa at maghahari dito ang Antikristo ng 7 taon. Imaginin mo yon, 7 taon ng kahirapan, 7 taon ng kaguluhan, 7 taon ng salot, 7 taon ng malalakas na lindol, tsunami, ulan, baha, at kasamaan ng mga tao. Mas lalong magiging masama ang tao sa panahon iyon, sapagkat kinuha na ng Panginoon ang mga sumampalataya sa Kanya, dinala na sa langit kasama ang Holy Spirit. Kaya ang Espiritu maghahari dito sa mundo ay si Satanas at ang Antikristo at ang bulaang propeta. Sila po ay buhay na. Inaantay na lang nila umalis ang mga Kristiyano sa mundong ito. Kapatid, nais ng Panginoon makasama ka doon sa rapture upang makapiling na natin ang Panginoon sa langit habang buhay. At hindi tayo maiiwan dito sa lupa ng 7 taon na kapigatian. Pagkatapos ng 7 taon, si Jesus ay muling babalik sa lupa, aabag siya sa lupa, at maghahari siya ng 1,000 taon sa lupa. At itatali niya si Satanas, ang Antikristo, ang bulaang propeta, at ang lahat ng nagpatatak ng 666 sa kanilang noo at sa kanilang palad. Sa panahon po natin ngayon, ito po ay posibleng mangyari sa pamamagitan ng microchips. Sa bansang Sweden, kapatid, microchips na po ang ginagamit doon. Sa bansang Sweden, ang mga tao doon ay hindi na gumagamit ng pera, cashless na po sila doon. Ilalagay lang nila yung kanilang palad na merong microchips at sila'y makakabili na. Kapatid, ang espiritu ng Antikristo gumagawa na sa Sweden at malapit na siya sa buong mundo. Buhay na po ang Antikristo. Buhay na po ang bulaang propeta. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino sila. Ang tanging na lang dapat nating malaman ay kung paano makasama sa pag-agaw
mga kapatid, ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Magsipaghanda po tayo at ang unang-unang paghahanda na gagawin ng tao ay dapat malinis siya sa kanyang mga kasalanan. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. At pagkatapos, tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas. Yun lang ang dalawang bagay na unang mong dapat gawin upang makasama ka sa rapture of the church. At pagkatapos po nun, ihahanda mo na lang ang sarili mo, palalakasin mo na lang ang pananampalataya mo hanggang sa pagbabalik ni Jesus. At ikaw ay kanyang makakasama. Ang nais ng Panginoon, buong pamilya natin, ng bawat isa sa atin, makasama sa pag-agaw ng Panginoon. Subalit tayo po ang responsable para makasama ka sa pag-agaw ng Panginoon. Una, humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo. Pangalawa, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Dalawa lang po yun, kapatid. Ang pangatlo, ang Panginoon na magtuturo sa iyo. Pag nagawa mo yung dalawang bagay na yun, ikaw ay secured na. Anumang oras dumating ang Panginoon, makakasama ka sa pag-agaw ng Panginoon. Hindi ka maiiwan dito sa lupa sa 7 taon na paghihirap sa lupa. Kapatid, yung 7 taon na yun ay hindi yun simple. Kung ngayon pa nga lang, marami na tayong nararanasan sa 7 taon, ang galit ng Diyos Ama ay bubuhos na sa lupa. Nandiyan na po yung malalakas na lindol, nandiyan na po yung malalakas na bagyo, nandiyan na po yung mga pagputok ng bulkan, nandiyan na po yung pagsulpot ng mga sakit at karamdaman. At ang tao magpapatayan sa lupa sa araw na iyon. Sapagkat wala na ang Holy Spirit at wala na rin ang mga Kristiyano na asin at ilaw sa sanlibutan ito. Kaya si Satanas malaya nang magagawa ang nais niyang gawin sa lupa. At nakakatakot po mga kapatid, sapagkat ang mga demonyo ay maglilitawan sa lupa. Hindi lamang sa impyerno, mag-isa sa earth. At yung napapanood natin mga zombie, kapatid, mangyayari po yan sa 7 years tribulation period. Nakasulat po yan sa Bible. Kaya po mga kapatid, nasain natin makasama sa Panginoon sa rapture. Gawin mo na agad yung pagsisiyan mo, mga kasalanan mo, at tanggapin mo na agad si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo upang makasama ka sa tinatawag na the rapture of the church. Malapit na po yun. Sa totoo lamang po, anumang oras pwede nang mangyari yun. Anumang araw pwede nang mangyari yun. Mga kapatid, nais ng Panginoon, makasama tayong lahat sa rapture of the church.
Subalit kailangan mong gumawa ng dalawang bagay. Una, pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo. Sabihin mo na lahat ng kasalanan mo sa Panginoon. Kaya ka namang patawarin. Anong kinakahiya mo? Bakit mo pa titipirin? Sabihin mo na lahat ng kasalanan mo at lahat ay patatawarin ng Diyos. Pagkatapos po nun, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Mamaya, sa panalangin ko, sumabay yung makakasabay. Yung hindi po makakasabay, pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka muna. Para kung dumating man yung rapture, anumang oras, anumang araw, makakasama ka ng Panginoon. Kesa pagsisiyan mo na naiwan ka sa 7 taon ng kahirapan sa mundong ito. Hindi nyo ba napapansin, pahirap ng pahirap ang buhay natin ngayon? Ibig sabihin, ang Antikristo malapit na maghari sa lupa. At ibig din sabihin, si Jesus ay malapit nang bumalik at kunin ang kanyang mga mananampalataya. Sapagkat nais ng Panginoon, sa langit tayong lahat mapunta makasama. Sapagkat alam ng Panginoon, kapag pinaubaya niya ng lupa kay Satanas, alam ng Panginoon, marami magsisisi sa araw na yon. Sasabihin nila, Panginoon, bakit kami naiwan? Bakit mo kami iniwanan? Wala ka pong madadahilan sa Panginoon sapagkat lahat ay binigay na sa iyo ng Panginoon ang pagkakataon makasama sa rapture. Ilang beses ka nang nakapakinig ng tungkol sa Panginoon, pero binaliwala mo siya. Kaya ihanda mo talaga ang sarili mo sa 7 taon na kapighatian o tribulation period sa lupa. Kapatid, baka inaakala ng iba sa atin ganun kasimple yun. Napakahirap ng panahon ngayon. Ang tao magiging masama sapagkat ang Espiritu maghahari sa mundo ay ang Espiritu na ni Satanas. Ang mga tao magpapatayan, ang mga tao gagawa ng kasamaan sa sino man gusto nila sapagkat kontrolado na ni Satanas ang buong mundo. Hindi na kontrolado ng Diyos sapagkat inalis na ng Panginoon ang Holy Spirit sa lupa at ang mga Kristiyano na asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya ang Diyos Ama, wala na siyang pagpipigil. Ngayon, sa panahon natin ngayon, wala pa yon. Nagpipigil pa ang Ama na parusahan ang mundong ito. Subalit, pag nangyari na yung rapture, wala nang pipigil sa galit ng Diyos Ama upang parusahan ang mundong ito na nagmatigas at lumaban sa Kanya. Doon nakikita ng tao ang tunay na galit ng Diyos. Ngayon pa nga lang, nararanasan na natin yung galit ng Diyos sa pamamagitan ng malalakas na ulan. Ang tao hindi talaga natututo. Lalo na mga Pilipino, patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kapatid, wala kang mapapala dyan
Kahoy lang yan at bato. At ang nasa loob niyan ay demonyo pa. Imaginin mo yun. Sumasamba ka sa bato, sumasamba ka sa kahoy, ang nasa loob, demonyo pa. Kapatid, hindi ba kahangalan yun? At marami sa ating ginagawa yun. At nagagalit pa kapag sinasaway sila. Kapatid, ang Diyos ang gumawa sa tao. Yung sinasamba mong Diyos-Diyosan, ang gumawa dyan, yun ang Diyos niya. Mas mataas pa siya sa Diyos. Kasi ginawa niya yung Diyos eh. Nag-iisip po ba tayo mga kapatid? Hindi ba? Ang Diyos ay buhay. Minsan lang nakita ng tao ang Diyos nung si Jesus bumaba sa lupa. At nung umakyat na si Jesus, hindi na natin siya nakikita. Hindi mo na siya kailangan makita sa larawan, sa rebulto. Hindi mo siya kailangan makita sa picture. Umikit ka lang, mararamdaman mo na ang Panginoon. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, the just shall live by faith. Ang faith, hindi natin nakikita ang Diyos, subalit naniniwala tayong merong Diyos sapagkat nararamdaman natin siya. Yun po ang pananampalataya. Mga kapatid, sa langit po, makikita natin si Jesus ng mukhaan. Subalit, mangyayari lang po yun kapag ikaw ay hihingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Mga tagapalengke, mga nagtitinda, mga namimili, ako po'y mananalangin na kung sino po makakasabay, mas maganda. Kung di po makakasabay, pag-uwi nyo sa bahay, manalangin po kayo. Galing lamang sa puso. Hindi mo kailangan ng prayer booklet. Mas pinakikinggan ng Diyos yung galing sa puso mo. Ako po'y mananalangin na yung hindi po makakasunod, manalangin po kayo sa inyong mga bahay bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka maglinis ng bahay, mag-asikaso ng asawa mo at mga anak mo, ng business mo, ng trabaho mo. Kapatid, manalangin ka muna. Manalangin ka muna. Ako po'y mananalangin na yung makakasabay mas maganda para po kayo po'y maligtas na. Sumunod po kayo. Panginoong Jesus, patawarin po ako na isang makasalanan at ubod ng sama na kaluluwa. Lahat po ng mga kasalanan ko na hindi ko pa nahingi ng tawad sa iyo, magmula nung ako'y pinanganak hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, lahat po ng kasalanan ko ay patawarin mo po. Patawarin mo po lahat, Panginoon. Hindi ko na po kaya pang isa-isahin sa iyo. Lahat po, Panginoon, patawarin mo po. At salamat po, Panginoon. Ako'y sumasampalataya. Ako po iyong pinatawad na. Ako po iyong nilinis na. At pinawi mo na ang dati kong nakaraan. Kaya naman, Panginoon, binubuksan ko na rin ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Magmula ngayon, wala nang iba kundi ikaw lamang. Salamat, Panginoon, niligtas mo rin ako at isinulat mo pa ang aking pangalan sa aklat ng buhay na siyang gate pass ko para makapasok sa iyong kaharian.
Panginoon, salamat po, ako iyong pinatawad, ako iyong nilinis, ako iyong niligtas, at ako'y sinulat ng aking pangalan sa aklat ng buhay. At isang araw makakapasok na ako sa iyong kaharian. Panginoon, maraming po salamat. Ikaw na po bahala sa akin sa mga susunod kong gagawin. Kung paano ko mananalangin, kung paano ko magbabasa ng salita ng Diyos, kung paano ko makakahanap ng isang Christian church, at kung paano ko isasabuhay ang salita ng Diyos araw-araw. Lalo na po yung pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa kapwa. At pinapatawad ko na rin lahat na nagkasala sa akin. Ikaw na po bahala sa akin. Ang mga alalahanin ko, ang mga problema ko, mga pangangailangan ko. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung ito po ay inyong ginawa, binabati ko po kayo. Ang inyong pangalan nakasulat na sa langit. Meron na po kayong gate pass sa langit. Kung hindi nyo pa nagawa, pag-uwi nyo po sa bahay, manalangin po kayo. Pagsisihan nyo po ang inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at ang inyong tagapagligtas. At ako po'y mananalangin na para sa mga nagtitinda at mga namimili at maaabot ng mensaheng ito. Panginoon, sila po lahat na namimili, nagtitinda at naaabot ng boses na ito, Panginoon. Dalangin ko po lahat sila ay iligtas mo, lahat sila ay pagpalain mo. Bawat pamilya nila, Panginoon, ay maligtas at pumasok ka sa kanilang mga tahanan. Sila na nag-pray, sila na naligtas sa araw na to, alalayan mo na agad sila. Sila na magpe-pray pa lang, tulungan mo po sila, Panginoon, agad-agad. At ikaw na po bahala sa kanila lahat at sa aming lahat. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. God bless you all. Salamat po sa inyo lahat.